Please look at me, opposite. Listen, my heart turns by beside my. I don't have time to meditate. That's when I think about the way oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Hallelujah. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the way. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You love me, oh.
There's no greater love than this. You have overcome the way. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You told a friend, you made a way. When you said that it is done, you told a friend, you made a way. When you said that it is done, you told a friend, you made a way. When you said that it is done, you told a friend, you made a way. When you said that it is done. When the earth fails, and when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? You told me you made a way. You said that it is done. You told me you made a way. When you said that it is done, you told me you made a way. When you said that it is done. Hallelujah, palakpakan po natin ang Ay, good morning po mga kapatid. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Si Haring Habagat po ay dumating na. Kaya sa bulan ng Tagulan. Ito po yung mas gusto kong panahon ngayon. Hindi mainit. Nakaka-torture po yung init nung nakaraan. Parang wala kang pakialam sa pinel ko, bahala na. Bahala na.
Pero ngayon po, nabawasan po yung init. So, simula na po ng tag-ulan talaga. Purihin ang Panginoon. At handa na po ba tayo? Pag nandito po tayo at linggo, ay in-encourage ko po kayong makinig talaga. Para hindi po sayang. Kasi sobrang sayang po kapag namasahe kayo, naggasolina kayo, nagbihis kayo, naligo kayo, naupo kayo dyan, tapos natulog kayo. Sobrang sayang po. Kasi kahit ako po, kung may kukwento ko lang ng buo sa inyo, kapag pinag-aaralan ko to, mga kapatid, walang tigil po. Totoo yung sabi ng verse, para kang balong, yung spring, bubbling, tuloy-tuloy po ang itinuturo ng Panginoon sa akin. Kahit nakaupo lang ako sa harap ng computer, nararanasan ko po yung kapuspusan. Yung kapuspusan, binibigay ng Panginoon. Wala namang gawain, wala namang kantahan. Pero aral lang, salita, ay napupuno po yung aking puso sa tuwa sa ipinapahayag ng Panginoon sa atin. At hindi ko po titigilan, part 6 na po ito. Kasi ito talaga yung pinagpaguran ng Panginoon Ito yung ikinamatay niya. Naparito siya para ipakilala ang Diyos, ang totoong Diyos. Yun talaga ang purpose niya. Kasi marami ang mali ang pagkakilala. At importante po ito para sa atin. Marami nagkiklaim, nakilala ko ang Diyos. Ganito ang Diyos. At pinag-aaralan ng Diyos. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, halo pa rin ang tingin nila sa Diyos. Sabi natin, kumakain pa rin sila hanggang ngayon dun sa puno ng kaalaman ng mabuti, masama. Resulta, tingin nila sa Diyos, mabuti, masama. Ano yung masama? Nagbibigay ng cancer, papadala ng bagyo, nagpapadala ng lindo, lahat ng iyan, pag may nangyari sa taong masama, kino-question ng Diyos. Ibig sabihin, tinitingnan nila na sa Diyos galing yung masasamang iyon. Hindi naman pwede mangyari sapagkat ang Diyos ay mabuti lang. Amen? At ang sabi ng James, yung isang bukal, hindi pwedeng bukal, spring, sibol, ay hindi pwedeng panggalingan ng matamis tsaka mapait na tubig. Kung matamis lang, kung mapait lang. Ready na po ba tayo? So bakit natin pinag-aaralan ito again? Bakit mahalaga, tama ang tingin mo sa Diyos, mga kapatid? Bakit mahalaga, tama ang tingin mo sa Diyos? Mga kapatid, nagbibigay ito ng mapayapa at masamang buhay sa atin. Eternal life, natutuhan natin, hindi nagsisimula after death. Ngayon pa lang, nagsisimula na ang buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, tandaan nyo, hindi ito yung haba. Yes, mahaba. Walang sukat ang haba. Yun lang alam kasi natin Pero ang sinasabing eternal life ay kalidad, quality life, masaya, healthy, mapayapa. Amen. Yun po ang sinasabing eternal life. Kung lalaliman talaga natin yung pag-aaral, napako yung mata natin doon sa pagkaunawang eternal life, walang katapusan. Yun lang, period. Kaya hindi natin masyadong ma-enjoy. Kasi, lalo na kung bata ka pa, matagal pa yun. Marami tayong sinisiran. Bata pa ako. Pag matanda na ako, doon mo ko lalapit din ako sa Diyos, pero magsasaya muna ako bago ako umanib sa inyo. Ganyan yung dahilan ng iba. Pero kumuha sila ng insurance life. Yung mga pinag-ahandaan din nila. Kapatid. Amen? So, hinuhubog nito ang pagkatao mo. Isa rin yan sa dahilan, mga kapatid. Importante yan, mga kapatid. Hinuhubog yung pagkatao mo. Diba, hindi sa naninira tayo. Hinubog yung ibang, bakit may muhi sa Israel? Yung mga bansang nakapaligid sa kanila. Na makapatay lang sila ng Hudyo ay
hanggang ngayon, makapatay ka lang ng Diyos, ng Diyos, ng Hudyo, ay pupunta ka sa paraiso. Pati yung mga suicide bomber, nagpapasabog. Tingnan nyo yung impluensya ng teaching sa buhay nila. Na ano pa, magpapakamatay sila, maglalagay sila ng bomba sa kanilang katawan at diretso na daw sila sa paraiso. Kapag ka ganun, pipikit ang mata nila pero magdidilat ang mata nila sa paraiso. Kaya nila nagagawa yun, mga kapatid. So ganun kahalaga ang teaching, mga kapatid, no? Hinuhubog nito yung pagkatao mo. No? Ito rin ang paniniwalang ipapamana natin sa ating mga anak, mga kapatid. Magandang pamana po ito. Para ang mga anak natin, hindi sila matakot sa Diyos. Amen? At makilala nilang ang Diyos ay madaling lapitan. Okay? Balikan natin ulit mga kapatid. Dadalawa ang puno sa halamanan ng Eden noon. Noon pa. Yung puno ng buhay, buhay lang yan. Wala na iba ha. Buhay. Buhay lang. Buhay lang. Yung isa, kaalaman ng mabuti at masama. Sabi natin, kung saan ka kumakain, mga kapatid, may nagsasabi kasi na hindi literal talagang nangyari yan. Hanggang ngayon, pagkasilang ng tao, depende sa kanya kung kakain siya sa puno ng buhay o puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Amen? Kaya si Duterte, galit eh. Sabi niya, anong klaseng Diyos yan na ginawa mong perfecto ang tao tapos susubukin mo yung kanyang kapag ka-perfecto sa magitan ng dalawang puno na alam mo namang hindi sila papasa. No? Sapagat omniscient ka, bago pa mangyari, alam mo na, so may mga pag-aaral na hindi talaga literal, kundi ito ay dinadaanan talaga ng buhay ng tao. Life is a choice palagi. Amen? Umaga pa lang, pwede mong piliing malungkot, pwede mong piliing masaya. Pwede mong piliing magalit, pwede mong piliing maamo. Pwede mong piliin ang bawat araw mo na mamuhi sa isang tao o ibigin ang tao. Ang bawat araw ay pagpili. Amen? Life is a choice. No? Hanggang ngayon po, life is a choice. Maging sa spiritual life. No? Sinabi na ng Panginoon, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayan, no? Man shall live by the word that comes from the mouth of God. Dinilinaw natin, mouth of God. Mouth of God. Si Adam and Eve, nasingitan ng ibang salita. Na? At hanggang ngayon, ingat tayo, baka masingitan tayo ng ibang salita. Na? Nililinaw natin, sinisigurado natin, nung sinabi ng Panginoon, the words that I speak, galing sa bibig ng Panginoon, the words that I speak to you are spirit, and they are life. Kaya ngayon, salain natin bawat naririnig natin. Amen? Marunong na ba kayong sumala? Marunong na kayong sumala? Halimbawa ba, magkakaroon tayo ng pastor dito, inimbitahan natin, at di ko alam kung ano, alam nyo nakakainin nyo. Sa council po, nagkukwentuhan kami mga pastor. No? Meron isa nagsabi doon, Pastor, sa LGF, natutuwa po, marunong na rin silang sumala. Ibig sabihin nun, kahit na anong galing ng pastor na nagtuturo sa harap, pag di mo makain, huwag mong kainin. No? Lalo na kung hindi Jesus, hindi purong salita ng Diyos. Amen? Amen? No? Lalo na kung ito'y nagdadala lang ng lungkot sa'yo. No? Ang lungkot-lungkot mong dumating, lumabas kang umiiyak na, nakapagpipigil ka pa saan. Bigat na bigat ka na, nung pumasok ka, paglabas mo, gumagapang ka na. No? Hindi gano'n eh. Ang Word of God, good news. Amen? Good news. Mabuting balita. No? At lahat na nakakarinig ng mabuting balita, may good news ako sa'yo. Ano yan? Excited ako. Ano yun? Di ba? Hindi mo pa nga naririnig, excited ka na eh. Sumasaya ka na. May good news ako. No? At ang sabi ng Panginoon, spread the good news. Huwag niyong haluan. Maraming mga pastor, hinahaluan na minamanipula yung mga
Yung nakakalungkot ngayon, the word manipulation laganap ngayon sa maraming simbahan. Minamanipula ang mga nakikinig, pati emosyon nila, minamanipula, nilalaro. Ano ha? Nilalaro. No? Ang dali po. Kung lalaruin ko kayo, madali lang. No? At mananalangin lang ako ng garal-galang boses, tapos tutugtog lang si Jesper ng malungkot. Lalapit kayo dito. Madali lang. Pero hindi natin trabaho yung gano'n. Ayaw natin ng manipulation. No? Ipangaral mo ang purong Word of God at hayaan mo siya yung mangusap sa puso ng nakikinig. Amen? Huwag mong dagdagan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So ngayon po, palagi natin pinag-aralan. Tingnan naman natin si Jesus according to John. Si John kasama sa 12. Tama po ba? So, samahan niyo po akong ayon naman kay Juan, ayon sa isang disipulo. Huhugot po tayo ng isang alagad. Ang pangalan niya Juan. At tingnan natin si Jesus para kay Juan. Jesus according to John the Beloved, tinatawag po siya. Kasi isa sa gusto kong sinabi niya, God is light, in Him there is no darkness at all talaga. No? There is no darkness at all talaga. So yung earthquake, darkness yan. Yung cancer, darkness yan. Yung mga salot, yung mga peste, yung mga kahirapan, puro darkness yan. Pero in God, there is no darkness at all. Yun ang nalinawan niya kay Jesus sa kanyang pakikisama. Mga kapatid, so Jesus according to John, mga kapatid, medyo konting pang Bible school to. Magtsaga lang kayo para may mauwi kayo. So si John, Juan sa Tagalog, sumulat siya ng 5 books. O sino yung nagbabasa ng Bible dito? Sino nagbabasa ng Bible dito? Ano-ano yung books na sinulat ni John? Ano-ano yung books na sinulat ni John? Siyempre, Pastor John. Number 1 yan, yung Gospel of John, o sa Tagalog ay Juan. Pero may sinulat pa siya. Malapit na sa dulo ng Bible. Yung 3 sunod-sunod na maikli. Ano yon? Unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan. Kaya merong numero kasi 3 sila. First John, Second John, Third John. Tapos, Revelation, kanya pa rin po yun. So 5, John, First John, Second John, Third John, pati yung Revelation. Si Juan lang, alam niyo bang sa mga apostol, si Juan lang ang namatay sa natural na kamatayan. Grabe po inabot nila. Kahit sa Google lang, makikita niyo anong kinamatay ni Pedro, anong kinamatay ni Santiago, anong kinamatay ni Andres, mga kapatid, may mga binalatan, pinako sa krus ng pabaligtad, merong mga sinunog ng buhay, pinakain sa leon, mga kapatid, merong, grabing torture. Buti hindi natin inabot yun. Kristyano ka ba? Kristyano ka ba? Sasabihin sa'yo, alam niyo po yung mga pinakulong bakal daw? Di ba yung bakal, tinutunaw yan? Ibubuo sa tenga mo. Amen? Sampol lang yun, ha? Kaya yung panahon ng hapon daw, na binubulot yung mga kukot ngipit, wala yun noon. Grabe po inabot nila. Grabe. Tayo, kaya ito yung dapat pinagpapasalamat doon sa Pilipinas. Bakit? Sa atin walang persecution na matindi. Sa Middle East, grabe. No? Pero sa atin, wala. Pasalamat tayo sa Diyos noon. Amen? Malaya tayo dito. Ang pinaka-persecution natin dito sa Pilipinas, alam niyo kung ano? Kantsaw. Kantsaw lang. Ito na naman si Hallelujah. Ito na naman si Born Again. Di ba? No? Ganun lang. Ganun lang, mga kapatid. So, si John, sinulat niya, ayan po, first, yung John, yung first and second and third John, and then yung pahayag o Revelation. Siya po yung batang kapatid ni Santiago, James sa English, mga kapatid. Ang lapit, James, Tinagalog, Santiago. Malapit ba? James, Santiago. Di ko maintindihan talaga yon kung paano naging malapit yon. Buti pa yung Juan, John, Peter, Pedro. Pero James, Santiago.
Ano, ang layo, no? Kilala si John bilang anak ni Zebedeo. Mga kapatid, 6, kilala bilang anak ng kulog. Ano yun? Anak ng kulog. Kasi siya, tsaka yung kapatid niya, nung hindi sila tanggapin sa Samaria, kasama si Jesus, sabi nila, Panginoon, magpababa tayo ng apoy. Tupukin natin sila. Kagaya ng ginawa ni Elias sa Old Testament, nagpababa ng apoy. At doon, nirebuke sila din Jesus. Kapag hindi ganun ang Diyos. Mga kapatid, hindi ganun ang Diyos. Okay. At higit sa lahat, kilala siya bilang alagad na minamahal ni Jesus. John the Beloved. Mga kapatid, meron ako isang natuklasan kay John. The word truth, 50 times niyang ginamit. Hindi biro to. Meron siyang gustong patunayan. Paulit-ulit niyang ginamit. Sa sulat niya, yung salitang truth, katotohanan, katotohanan, katotohanan. Lahat ng religion ngayon, nagkiklaim na sila ang truth. Ha? Hindi sasabihin na Iglesia ni Cristo na bulaan sila. Hindi sasabihin ng Saksi ni Jehovah na bulaan sila. Lalo na si Kibuloy, hindi niya sasabihin bulaan sila. Si Soriano, karamihan nagkiklaim na sila ang truth. Mga kapatid, si John, after makasama si Jesus at sumulat tungkol kay Jesus, 50 times ginamit niya yung word na truth. Why? Halata po, meron siyang gustong patunayan. Bakit? Kasi noon laganap yung maling tingin sa Diyos. Amen? Laganap yung mali ang kinagisnan natin. Mali ang tingin natin sa Diyos. Kaya paulit-ulit niyang ginagamit yung salitang truth. Halatang mayroon siyang gustong patunayan. Mga kapatid, no, John 1:17 ang sabi niya, sapagkat binigay sa magitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pagitan ni Jesus. Tingnan niyo yung nakapula. Pareho ba yan? Yung kautusan, binigay. Yung biyaya at katotohanan, dumating. Kita nyo? Pareho ba? Pareho? Magkaiba. Laki ng kaibahan niya. Yung 10 Commandments ni Moses, binigay sa kanya. And then si Moses, binigay sa mga tao. So meron pang namamagitan. Pero pagdating sa biyaya at katotohanan, dumating. Personal. Amen. Hindi pinakiabot. Kuha nyo? Isa pa, bakit sinabing biyaya at katotohanan dumating? Again, meron siyang tinitiba. Bakit? No? Para sabihin mo ito at may mga nakikinig na pariseyo o kasalukuyang religiyon, bakit? Sa amin ba hindi katotohanan? Nadali na ako dyan minsan eh. Merong book noon na lumagana, Power for Living. Ewan ko, nabasa nyo yun. Power for Living. Puro celebrities na na-born again. Nandun si Nasambay Lim. Sino pa ba? Ang ganda ng libro na yung kulay blue. Power for Living. At karamihan ng mga na-born again artista, basketballista at mga sikat, nandoon ang patotoo nila. At lagi kong sinishare yon sa mga unbeliever. Sabi ko, mga Christian yan eh. Mga Christian yan. Yung isa hindi nakatiis, sabi niya, bakit ba? Kami ba hindi Christian? Palagi mong sinasabi, mga Christian yan. Kami ba hindi Christian? Yun eh. Yun yung hindi nila maintindihan. Yun yung noon. Ano ha? Hallelujah. Ano ha? Okay! Diretso tayo. Tingnan natin yung unang verse para sa 1 John chapter 1. Tingnan nyo. Yung sumulat ng 1 John 1, pinamagatan, nilagyan niya ng caption, ang salitang nagbibigay buhay. Maintindihan lang ang sumulat na ito, mga kapatid. Salita nagbibigay buhay. Mga kapatid, tanungin ko nga kayo, naniniwala ba kayo ng salitang pinag-aaralan natin ngayon nagbibigay ng buhay? O basta lang, wala lang, salita ng buhay. Salita ng buhay. Parang wala lang eh. Pero alam nyo, kahit nakaupo ka lang dyan, salita ng buhay. Salita ng buhay. Salita ng buhay. Bubuhayin nito yung lahat ng sitwasyon mong papatay na, naghihingalo na. No? Amen?
Na? May mga area ba ng buhay mo na malungkot ka pagdating sa ganon, na nagwo-worry ka, kapatid. Ito, salita ng buhay, bumubuhay. Amen? Ang dala nito, buhay. At kapag binigyan ka nito ng buhay, samantalang ikaw ay nakaupo, kapatid, walang buhay na malungkot. Amen? Walang binigyan ng buhay na malungkot. Amen? Na natatakot. Amen? No? So, salita ng buhay. Sabi niya, una pa lang, tingnan niyo yung introduction. Tingnan niyo yung introduction. Ang ipinapahayag namin sa inyo ay ang tungkol sa Kanya na naroon na. Sa sulat niya, sa introduction niya, sinasabi ko sa inyo yung naroon na. Mula pa ng pasimula. Alam niyo, dyan to dyan. Tingnan niyo yung verse dyan. Pareho lagi introduction niya. Tingnan natin yung verse dyan. Ay yung, John 1, sabi dyan, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sino ba yan? Sino ba yung salita na yun? Si Jesus. Balikan natin yung verse dyan. Parehong verse 1 yan. Na ang pinapahayag namin sa inyo ay tungkol sa Kanya na naroon na. Amen. Amen. And then dito, sinabi rin niya, nang pasimula ay naroon na ang salita. Alam niyo ba, ang kautusan ni Moses, 1,500 years. Anong taon kayo pinanganak? Anong taon na ngayon? Marami sa atin hindi inabot ang panahon ng hapon. Amen? 1,500 years. Gano'ng katagal yun? Mga kapatid. Mapalag tayo na i-celebrate natin yung centennial. Di ba? Centennial. 100 years. Kailan yun? Noong... Panahon ni Erap. Yun lang. Teacher ka kasi, kaya alam mo. Buti, hindi mo siya nabing panahon ng mangga, panahon ng mais, panahon ng duhat. Panahon ni Erap. So, ang tagal nito, na gano'n ang relihiyon mo. Ang tagal po nito, namamatay, pinapanganak yung mga tao, gano'n ang relihiyon. No? Nakapako sila dyan lang. At gano'n ang tingin nila sa Diyos, 1,500. Hindi mo matitibag yan, mga kapatid. Na? Nang isulat ni Juan ang kanyang mga sulat, yun pa rin ang law. Under the law pa rin sila ni Moses. Nang isulat po yung sulat niya. Na? At alam niyo po ba, sobrang banal ni Moses para sa mga Hudyo. Huwag mo siyang lalaitin, huwag kang mamumusong kay Moses. Babatuhin ka hanggang mamatay. Kasi alam nila si Moses nung umakyat ng bundok nakipag-usap sa Diyos, aba bumaba yung mukha parang araw. Para sa kanila, banal na banal si Moses. Huwag na huwag mong lalapastanganin ang batas ni Moses at si Moses. Meron bang lumapastangan at binato hanggang mamatay? Sino alam nyo? Sino alam nyo? Acts chapter 7. Si Stephen, binanggit niya si Moses. Pero higit pa si Jesus kay Moses. Nagalit yung mga nakapaligid. Dumampot ng bato. Pinagbabato hanggang mamatay. Ang sakit kaya nun. Amen? Paano kung unang tinamaan sa'yo bukong tapos lulod? Matagal mamatay yon, yung binabato hanggang mamatay. Mga kapatid. Na? Andiyan pa kayo? Pero sa sulat niya, ay sinabi niya, ang sinasabi namin, yung naroon na sa simula pa lang. Yes, 1,500 years na tayong under the law ni Moses. Pero meron kaming nakasama, siya yung noon pa. Siya yung naroon na. Simula pa lang. Yung una pa kay Moses, una pa kay Abraham, una pa sa ating mga ninuno, naroon na siya sa simula pa lang. At tinawag nila si Jesus, buhay at katotohanan. Amen. Buhay at katotohanan.
Na 1 John 1:2, ang sabi diyan, tingnan nyo, sobrang saya ni John. Sabi niya, narinig namin siya. Nakita namin siya. 3.5 years. Hindi siya makapaniwala eh. 3.5 years, ang nakasama nila Diyos. Na lumikha sa lahat. Kung wala siya, wala ang lahat. Parang sobrang manghihinayang pa si John dito eh. Narinig namin siya. Nakita namin siya. Napagmasdan namin siya. Grabe, hindi kami makapaniwala hanggang ngayon. Wala na eh. Nung ma-realize nila, umakyat na sa langit si Jesus, nang ma-realize nila yung lahat, napagmasdan namin siya ng aming sariling mata. Nahawakan, wow! Nahawakan ng aming mga kamay. Ganun niya pinatunayan, mga kapatid. No? Ganun niya pinatunayan na totoo yung sinasabi niya. Amen? Totoo ang sinasabi niya. No? At ang sabi niya, siya yung salitang nagbibigay buhay. Siya yung salitang nagbibigay buhay. Why? Kasi sa law, patayan eh. Ang inabot nilang buhay, patayan. No? Konting mali, meron lang namulot ng gatong. Sabat? O ikaw kaya? Sa Sabat, bawal ang magsaing. Oy, Biyernes pa lang ng gabi, iluto mo na lahat yung kakainin mo sa maghapong Sabado. Sama mo na yung matamis. No? Huwag ka rin maghuhugas ng pinagkainan. Amen? No? So, paano ka magluluto nun? Gutom na gutom ang mga anak mo, asawa mo, walang gatong. Eh, may namulot ng gatong. Nahuli araw ng Sabat. Ang kulit-kulit mo. Dapat nagpapahinga tayo. Alam niyo ginawa, panahon ni Moses yun. Binato hanggang mamatay. Kung yun, naka-CCTV ngayon, mga kapatid, viral yun. Again, 10 million views yun, mga kapatid, sa Facebook. No? At yung pamilya doon, malamang, bibigyan ng 80K ng DSWD. 80K. Ha? Parang nangyayari sa social media ngayon. Bawat nagbabiral, issue ng buong bansa. Dati, walang social media. Yung mga nangyayari sa mga sulok-sulok, wala na tayong alam doon. Ngayon, meron lang lumabas na babae sa imburnal. Nakuha na ng camera. Di ko rin ma-imagine yun eh. May tirahan sa loob na imburnal, biglang lumabas na kanan. Nag-viral. Oh, naawa DSWD. 80,000. Binigyan. Ay, ang dami ngayon naghahanap na imburnal. Ayaw naman mag-viral. Amen? Sabi nung isa, napakarami kong sinalihan, tupad, akap, kung ano-ano. Sa imburnal lang pala, 80K na. Amen? Na? So, siya yung salitang nagbibigay buhay. Sabi ni John, connect nyo. Yung tree of life, nagbibigay ng buhay. Tama po ba ako? Connect natin. Gusto ko lang makita nyo to. No? Yung tree of life, nagbibigay ng buhay. Yung tree of life, naroon na. Sa simula pa lang. Amen? No? Yung tree of life, siya yung salita na nagbibigay buhay. Nasingitan lang sila ng ibang salita eh. No? Nasingitan lang talaga sila ng ibang salita. No? Yung tree of life, siya yung katotohanan at buhay. Yung tree of life, si Jesus. Amen? Simbolo ni Jesus. At alam niyo mga kapatid, kung nasaan ang tree of life ngayon, nasa iyo. Nasa iyo. Kaya yung tendency, yung posibilidad, hindi posibilidad eh. Yung ano ba tawag doon? Yung kapasidad na ikaw ay mamunga, maglabasan ng buhay sa iyo. Lumabas sa bibig mo, puro buhay. Puro kaya mo yan. Magagawa mo yan. Papasa ka.
uunlad ka. Ha? Puro mapopromote ka. Puro buhay. Amen? No? Makakabangon ka. Yun yung life eh. Yun ang buhay. Hindi yung wala ka ng pag-asa. Ang pangit mo. No? Puro. Amen? Amen ba? Hallelujah. Ano ha? So, mga kapatid, tapusin natin to. Knowing Jesus pala, knowing Jesus is knowing the Father. Tama po ba? Pag nakilala mo si Jesus, makikilala mo ba? And knowing the Father is eternal life. Again, Pastor, pakilinaw nga ulit, eternal life? Quality. Mapayapa. Masaya. Amen. Puno ng galak. No? Hallelujah. Tingnan nyo to. This is eternal life. That they may know you. Si Jesus nagsasabi nito sa Ama, Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God. So knowing God, knowing the Father is eternal life na. Kaya na-stop tayo dito eh. Mga kapatid, tagal na, part 6 na. Amen. No? And Jesus Christ, whom you have sent. Amen? So knowing Jesus is knowing the Father. Knowing the Father is eternal life. Teka muna, tanungin ko kayo, gusto niyo ba ng buhay na walang hanggan? Hallelujah. Again, quality. Dito pa lang yan. No? Dito pa lang yan. No? Mas maganda yung version nito. Ganda ng version nito. And this is the way to eternal life. To know you. The way to eternal life is to know you. The only true God and Jesus Christ, the one you sent. Na? Tanong. Ako na mismo magtatanong, bakit di tayo tumitigil sa knowing the Father? Pastor, ilang buwan na yan Knowing the Father. Na? Knowing the Father is knowing yung di masukat niyang pag-ibig. Yung bang hindi masukat, kaya niyong sukatin? Hindi nga. Hindi nga masukat eh. So kung ang Diyos ay walang sukat, wala ding katapusan ang ating pagtuklas. Amen? Kaya walang katapusan yung knowing the Father. Pero habang nakikilala natin siya, lumalalim ang pagkakilala natin siya, hindi mo nalawalayan, nagmamanifest yung eternal life sa iyo. Alam niyo po, ako natutuwa kapag nakikita ko kayong pinagpapala talaga. Nakikita ko na nagle-level up yung mga buhay natin, mga kapatid. Nakikita ko kayong nagbuburakay, nakikita ko kayong namamasyal sa ibang bansa. Natutuwa ako pag meron akong pinagpipray na kotse, kaysa ikanhan o nakakatuwa po. Why? Kasama yan. Bahagi yan, mga kapatid, ng quality ng buhay na ipinangako ng Panginoong Jesus sa atin. At marami pang darating. Amen. Marami pang darating sa buhay nyo, mga kapatid. Hallelujah. So, ang sabi rito, kung walang sukat ang Diyos, walang sukat ang kanyang pag-ibig, walang katapusan din, walang sukat din yung ating pag-aaral. Why? Bakit? Kasi kailangan natin power to understand eh. Tingnan nyo, no? Tingnan nyo. Merong sukat ang pag-ibig ng Diyos. How wide, how long, how deep. Pero anong kailangan nyo? Power to understand. Kaya ang tagal natin sa temang ito. Amen? Bakit matagal tayo sa temang ito, Pastor? Palagi na lang knowing God, knowing Jesus, knowing the Father. No? Kasi we need power to understand. Amen? At ang resulta nito, mga kapatid,
Again, salita ng buhay. Salita ng buhay. May mga taong narinig ako, ay, ang buhay, walang kabuhay-buhay. Di ba? Ha? Karamihan sa tao gustong maging masaya. Tama po ba ako? Lalo ngayon, nababago na yung takbo ng mundo. Pati nga pag-aaral sa pagkain, nababago na. Yung itlog na dating kinatatakutan, marami daw kolesterol. Ngayon, kung kumain yung tao, 8 itlog. Maghapon. No? Lalo na yung mga naglo-low carb tsaka nagkeketo. No? Palaging lechon baboy, bulalo. Yan ang mga kinakain nila ngayon. Chicharon. Yan ang mga kinakain nila ngayon. Nabago na po yung mga pag-aaral, mga kapatid. No? Amen. No? Pati dati, yung mga namamasyal lang, yung mga nagretiro. No? Pag retirado na ako, mag-around the world ako. Pero ngayon, bata pa lang, namamasyal na. Bakit? Bakit? No? Kasi nga, sabi nila, ano sabi nila? Maglibot-libot ka na ngayon pa lang hanggat hindi ka pa kaluluwa. Yun nga namang mga retirado na, tsaka matatanda na puugod-ugod, hindi na nila ma-enjoy yung kanilang mga pension at ano. Ano pa sila makakakayat na aeroplano? No, may rayuman na sila. Kaya, nababago talaga lahat, mga kapatid. Papunta tayo dun sa buhay na may quality talaga, may kalidad. Ng mga bata pa lang, na-enjoy na nila. Isa sa malaking pagbabago ng generasyong ito, mga kapatid, ako kasi laging nagkakasal. Nakwento ko na sa inyo. Yung mga batang inakasal ko ngayon, laging 30 plus pataas. 30 plus. Ano ha? At karamihan may trabaho. Meron mga 28. Yung iba nga may kotse na. Yung iba may bahay na, bakit magpapakasal? Karamihan nalalaki ng sahod. No? Wala na akong ikinakasal na na 19, 20, wala na. Tapos na yung panahon natin, Kuya Pabling. Huli na yun. Yung nag-aasawa, yung mga bata, nagmamadaling mag-asawa, 19, 20. Yung mga 16, may asawa na, may anak na. Pero ngayon, grabe. At napansin nyo rin ba, ang tatalino ng mga bata ngayon. Uy, matatalino yung mga anak natin, tama po ba? Iba, ang tatalino ng mga bata ngayon. No? Ito isang bagay na sinisiguro ko sa inyo. Pag nagkaanak kayo, mas matalino sila sa inyo. Kasi naging tungtungan lang nila tayo. Kuha po nyo yun. At sila yung nagiging blessing natin. Sarap nga makita ng future. Ang sarap makita ng hinaharap. Paganda ng paganda po ang mundo. Huwag ho kayong maniwala na ang mundo pasama ng pasama, pasira ng pasira. Hindi po. Hindi po. Paayos ng paayos. No? Kasi nagiging aware ang tao ngayon sa kapaligiran, pati na sa kanyang health. Ang dami tumatakbo kaya ngayon. Ito daw ang henerasyong takbo ng takbo. No? Diyan sa 4 lanes, gabi-gabi. Dami tumatakbo. Dami nag-exercise. Dami nasa gym. Dami umiiwas sa pagkaing hindi maganda. Hindi lang, sinasabay yung kalikasan. No? Kung kailan pa nagkaroon ng batas, pumutol ka ng 1 puno, babayaran mo ng 100 puno, itatanim mo. Ganun pala yun. Pag pumutol ka ng 1 puno, may multa, 100 puno ang itatanim mo. No? Pag pupuntahin ka sa bundok, bibigyan ka ng 100 punong ganyang kalalaki, tanim mo. Inabot ba natin yan? Hindi. Mga kapatid, ulitin ko, ang mundo paganda ng paganda, paayos ng paayos.
Mga kapatid, hindi po pasama ng pasama. Amen. Kaya alam nyo yung paghahari ng Panginoon ngayon pa lang sa atin. Kasi naghahari ang Panginoon ngayon pa lang spiritually. Ang ini-expect ng mga Hudyo kasi maghahari siya physically. Papalitan si Pilato, papalitan si Herodes, kaya nanlumo sila Grabe naman itong hari natin, hari ng Israel. Namatay sa krus, ano ba naman yan? Wala na tuloy tayong magiging hari. No? Akala nila, physical na paghahari. No? Mas malaki ang plano ng Diyos. Gusto niya maghari sa mga tao, spiritually. And then kasama niya tayong naghahari ngayon. Amen. Ang salita ng buhay. Ang katotohanan. Amen. Palawangan natin ang Panginoon, matatapos na po tayo mga kapatid. Ano na ba ang inabot ni Juan nang isulat niya ang unang Juan? Mga kapatid, saan nagtapos si Juan? Ito lang naman ang inabot niya, na-realize niya. Sabi niya, sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kakanowing sa pag-ibig ng Diyos, abay nag-overflow, natutong magmahal. Yun na siya. Sa katapusan ng kanyang buhay, natuto na siya ang umibig ng natural. Amen? Kapatid, tingnan mo to. Kapatid, pakitingnan to. Ang pinakamalinaw na tanda na tama ang doktrina ng simbahan, mapagmahal tayo sa pamilya. Mapagmahal tayo sa church. Mapagmahal tayo sa Diyos. Pag iyan, nagmanifest, wala ka nang papatunayan. Amen? Ang dami. Nagmamahal sa doktrina. Didibatihin ka pa. Pero ito, kapatid, nagmamahal ka ng pamilya, nagmamahal ka ng church, nagmamahal ka sa Diyos, wala ka na papatunayan tama doktrina mo. Wala ka na papatunayan tama ka, mga kapatid. Right? Yan yung pinakamalaking tanda at tama ang mga naririnig. Amen? Iwanan ko sa inyo to. Sabi niya, the happiest people are those who do the most for others. The most miserable are those who do the less. Pakitagalog natin. Mami, Tagalogin mo. Ang pinakamasayang tao daw, sa mundo, ay mga taong higit na marami ang ginagawa sa iba. Masaya talaga yon, yung marami nagagawa sa iba. Pinakamasaya, pinakamaraming nagagawa sa ibang tao. Pero pinakamiserable, yung pinagpapala ka, pero wala kang nagagawa. Puro ka regret na sana natulungan ko yun. Sana natulungan ko yun. Sana nabigyan ko yun. Sana. Yun ang pinakamalungkot na tao sa lahat kasi hindi siya nakapagsamantala ng pagkakataon para sa iba. Amen. Pinakamasayang tao, pinakamaraming nagagawa sa ibang tao. Amen. Ilang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Father God, salamat po. Salita talaga ng buhay. Salita ng buhay, Panginoon. Dahil po dito, Panginoon ay patuloy na aming binubuksan ng aming isip upang yung knowing you, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa amin. Yaman din lamang nalaman namin na ito ang resulta ng buhay na may kalidad, buhay na masaya, buhay na mapayapa, maayos, buhay na puno ng kagalakan, Panginoon, buhay na puno ng pagmamahal. Sa lahat-lahat,
Ang bottom line ng lahat ng ito ang kalooban mo para sa mga anak mo. Ito ang abundant life na sinasabi mo para sa amin, Panginoon. At magpapatuloy kami sa patuloy na pagkakilala sa iyo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon sa iyong pagbawan ito. Hindi po dito, mas lalo po nakikilala yung ating Ama. Amen? At napakasarap po makilala yung ating Ama. Sa totoo lamang po, wala naman talagang ibang buhay na walang hanggan.